Day 4 and the journey continues in Siargao 22 Part 2. Good morning, it's day 4 here in Siargao and we just woke up in this beautiful sunrise. Siyempre, kape-kape muna tayo para magising. Sa katotohanan na hindi lang panaginip ang isang napakagandang lugar na ito. Siyempre, abangan nyo ang mangyayari sa buong araw kasi isang siksik-liglig na naman na itinerary ang magaganap sa araw na ito. Susme, paguran na naman. Welcome to Taktak Falls! First day, Sunday. Tanga, bakit first day? Day 4 na to, uy. Morning from Taktak Falls. So, nandito kami, aga namin, 8:40. So, wala kaming entrance kasi close pa yung entrance doon na bababayad ka ng 50 pesos and then per head and then 20 pesos sa parking. So, pinarking namin sa malapit yung motor namin dyan. Dito, magbabayad ka ng parking fee, 20 pesos. So, ang ginawa namin, yung 50 pesos na entrance fee namin, binili na namin ng pagkain. Bumili kami ng nilagang saging. Ayan. So, yan po. Taktak Falls. Morning. Malalim daw dito na banda, tapos mga 12 feet, tapos siguro paibabaw na pababaw, tapos pababaw na pababaw, tapos dyan sa mga kiddie pool, mga hanggang bewang, tapos doon lalo na doon sa mga bata doon sa bandang dulo. Ayun, so pwede naman magtampisaw dyan. Yan. Kung ayaw mong malulo dito, yan. Ayun, ang lakas ng tubig kasi maulan nga dito minsan. Medyo malinis din. Dito ay dead spot siya. So walang data and all. Yun. Isa lang yung ano mo dito. Cons. Wala siyang data. Okay? Pero okay lang naman. Mag-relax ka na lang. And then pagkatapos namin dito sa falls ay bumiyahe na kami para mag-Sugba Lagoon. Ito ay sa mga nadatnan namin dito na tanawin kaya kailangan namin huminto at mag-take ng videos. After a few moments later, eto, nakabiyahe na kami papunta ng Sugba Lagoon. Sharing the bangka with 4 Spanish tourists. So, parang hindi naman nagkakalayo. Kasi medyo may Spanish blood naman tayo. Diba? Lagoon. So, happy fiesta! Ang daming tao, no? Siyempre, di natin palalagpasin na hindi tayo makatalon dyan sa platform. Tapos, babiyahe na kami sa 2 other destinations, yung Kauhagan at Pamomoan. Pero, nung mapalayo na kami sa Sugba Lagoon at I think lumabas na kami sa open waters ng konti, ay medyo lumakas ang alon. Ang liit-liit pa naman ang bangka namin. Yung bangka namin, na 6 pa kaming sakay na malalaking tao. At malaking turista mo na makikita mo naman dyan ng lalaki ng mga likod nila. Kaya medyo kabado tayo, kabado 20 tayo dyan.
Pero mukhang safe naman din at nakarating naman kami at nakauwing buhay. Kaya nang naabutan na namin yung bungad ng isla, abay ang ganda rin naman pala. Kakaiba yung ganda. Pamumuan Island. Beach Island. Ayun o. So we just arrived, time check, 12:57. Going to stay here until 2 p.m. and then we'll transfer to the other island here. You can see that one. So that's Kawagan Island. Tapos, if you want to eat, meron ditong pakain, paluto dyan. Dyan. There. Papaluto kayo. So, I asked for pancit and they said it's 400 pesos. Yeah, it's quite affordable kasi good for 4 to 5 naman din for yeah. So going here, it's 3,050, 50 pesos per head for local. That's tourist fee and 100 for foreigners. Yeah, per head. So, the island is pretty good. Malinis, maintain siguro dito. Nakakaawa lang din dito kasi siguro na damage to. Dito kami sa Maylin. Dito kami nag-stay sa Maylin kasi medyo mainit din sa ngayon. Yeah. Sila 1 hour. Check out pa ni Island. Mamahangin, so wala akong shots drone videos. Yeah, that's the beach area. Quite nice. Maganda naman. And then kung gusto mo magpaluto, ayan, pwede ka magpaluto dyan. After dito, tatawid kami sa kabila. Yun. Kasi medyo high tide pa. So, at least until 2 p.m. tatawid na kami sa kabila para makapag-stay dun sa sandbar nila. Yan, may mga sandbar area. Tapos, medyo marami ding pumunta dito. Pero mahangin, maalon kanina. Kaya naman kasi marami din namang pumunta. Kaya okay lang. Yan. To Kawagan. Yeah. Entrance. May entrance fee po dito. 30 pesos for all adult and 10 pesos for kids. So this is Kawagan at nagstay lang kami dito ng 1 hour at kumain lang, nagpakuha ng buko, nagpa-refresh at saka nakikipag-usap, chit-chat lang with our foreign tourists from Spain. Pero habang kami ay pa-travel na pauwi ng bangka, medyo kakaiba na yung pakiramdam ko at medyo nararamdaman ko ng parang lalagnatin na nga ako. Pero pag uwi ko ng General Luna ay kakaiba na po ang aking nararamdaman at ako ay nilagnat. So one day po ako nagpahinga sa General Luna at isang araw po kami nag-clear up ng aming mga itinerary kasi kailangan ko po magpahinga. Day 5, the day I had a fever. Then here comes day 6, recovery day. Okay, recovery day kasi masyado yung bibo kaya yan nagkasakit. Eto, pumunta kami ng Siago at nag-walk-in sa kanilang restaurant para kumain ng brunch.
Now here's the side facing to the beach area. What a beautiful day. Sobrang ganda ng araw na to, unlike the previous days na medyo overcast. Tapos ito yung food na in-order ko for brunch. PG mode turned on. Pasensya na kasi medyo galing lang sa sakit, so kailangan kumain ng matindi. While eating, nakita namin tong kite surfing. Sana magkaroon ng ganitong sports sa Siargao soon, no? Masaya siguro. Then after Siargao, pumunta kami ng Shaka Cafe malapit sa Cloud9. So parang gusto lang namin ng mag-relax at ako'y gusto lang uminom ng tsaa or kape. Pero nakishare lang ako sa isang bowl ng oatmeal dito kasi busog pa naman ako. Medyo madami-daming kinain ko dun sa Siargao. Yun. Next is pumunta kami ng Katangnan to see the sunset. May mga mangilan-ngilang tourist and ayun, maganda dito kasi pwede ka makapag-nilay-nilay. At the same time, people watching too kasi maraming mga makakasabay ka mga turista din. Ayun. Okay, ginabi na kami kaya dumaan kami dito sa Cloud9. The entrance is 100 pesos. Kahit alam naming ilang minuto lang ang isi-spend namin sa loob pero hindi namin alintana yun kasi parang donation lang din namin sa pag-renovate at sa pag-ayos ng lugar after it was devastated by the typhoon. Tapos along the way may nadaanan kaming karinderya kaya kumain na rin naman kami pagkatapos namin dun sa Cloud9. Tapos after dinner, may nadaanan kaming tindahan ng mga accessories and abubot, so we need to check it out. So ito si Kuya Daryl, siya yung mga gumagawa ng mga accessories na to. Tapos pwede ka rin magpa-customize sa kanya kung sakali man may gusto kang combination ng mga stones. May napili ako dito tapos parang kulang yung stone, so pina-customize na lang namin at pinadagdag yung mga kung anong mga babagay dun na stone dun sa napili kong necklace. So since it's our last night na sa isla, so we decided to get some drinks along the road, sa tourism road lang, and then tambay lang para ma-reminisce namin yung mga activities namin na nagawa for the past couple of days. And what a fulfilling night, fulfilling vacation we had. Okay, we are going to the airport na. It's our last day today. Flight na namin mamaya, alas 7:20. Tonight, time check is 6:40. Naabutan kami ng ulan. So naka-scooter, medyo basa yung dito ko. Pero okay lang naman. Hindi naman siya ganun kabasa talaga. Hindi naman kami nabasa na masyado. Ayun. Ay, yung ilong ko. So yun, dito kami nakasilong sa Sayak Elementary School. Tapos, konti na lang talaga, as in isang kanto na lang yung airport, doon na lang. Di pa kami inabot pa kami ng ulan, sumuong pa kami sa malakas na ulan. Buti na lang may shed dito. Ayan, nakisilong kami. Grabe yung itim ko. Grabe. Ayan, so, yun. Ay, lapit na. Pauwi na kami. Sana di ma-delay ng masyado yung aeroplano namin kasi maulan ngayon dito. At baka ma-delay pa yung yung tawag dito, yung paglapag. Okay. And that's it guys. Dito na magtatapos ang aming 6 days 5 nights dito sa Siargao. Less one day dahil nagkasakit ng isang araw. Subscribe na para sa susunod na travel destination. Abangan!